Kasi po, ayan, kagaya niyan. Pati yung ex Supreme Court spokes. Four trial lawyers join impeachment prosecution team. Anak ng putik na yan. Kahit po 16 yung kanilang mga yung kanilang mga lawyer dito. Tingin ko po, kaya po talagang nagsasamahan ito, mga kababayan, alam nila na tambak ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Di ba? Ano sabi dito? Manila, 5 more private prosecutors are joining the House prosecution panel in the impeachment trial of VP Sara Duterte, adding Supreme Court communication experience, human rights litigation, tax, criminal law, legislative works, and trial advocacies to the team preparing to the present evidence before the impeachment court. Lalong lumalakas yung prosecution, mga kababayan. At ang tangi lang naman ng gusto natin dito ay marinig po ang magkabilang panig. Hindi naman natin sinasabi, mga boss chief sir, na ang ating Vice Presidente ay guilty na agad. Ang tanging gusto lang natin, makita, malaman kung ano yung mga katotohanan. Di ho ba? Tsaka ito pa ho, mga boss, yung sa mga BIR box, etc., etc. Ayaw nilang pabuksan. Kesyo, hindi daw dapat, kesyo daw po, si Manscarpio ay hindi naman kasali, hindi naman gobyerno, hindi naman politiko. Mga boss chief sir, ang kaso ho, mga kababayan, siyempre, conjugal ho yun. Diba? Kasama sa conjugal ho yun, mga boss chief sir. Ano sabi dito? AMLAC report 6.7 billion in red flag transaction tied to BP Sara's account po. Biruin mo, yung mga labas-pasok na pera ang sinasabi ng mga DDS. Mike Ramos, yung 6.7 billion naman yan, lumabas at pumasok iyan. Pinag-add nyo lang. Sige, pagbigyan namin kayo dyan. Kunyari, ang lumabas ang pumasok ay 4.7 billion. Ang lumabas, 2 billion. Ibig sabihin, meron pa ding 2 billion na natitira doon. Tapos kung ikukumpara mo doon sa inihayag nila, doon sa kanilang salin, mga kababayan, para pong ang layo. Dahil yung kanilang salin is 88 million lang po. Kumpara dito sa naglabas-pasok na mga bilyones po doon sa kanilang mga bank accounts po, mga kababayan. Isa pa ito. Iniuugnay din po. Ito mga balita na ito, binabasa lang po natin at inaano lang po natin, binabalikan lang po. Ex-custom intel agent, links, Pulong Duterte, Manscarpio, doon sa smuggling daw po. Ito po ay patungkol doon sa magnetic lifter naman po, mga kababayan. Diba? Meron pa. Ayan po, puro Manscarpio. Ayan. Same lang din po, yung sa magnetic lifter, mga boss chief sir. At naging busy po tayong mga Pilipino nung panahon ng 19th Congress, mga boss chief sir. Bakit? Kasi doon sa mismong Quadcom, talagang naging talagang pinakaabangan natin yung Quadcom mga kababayan Dahil talagang pinapaimbestigahan, iniimbita yung mga tao, kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inimbitahan din po doon sa Quadcom. Di po ba? At ang tanging gusto lang po ay maitanong, makuha yung kanilang side. Kaya lang, mas pinipili nila na hindi umattend at baliwalain po. Ngayon, sasabihin nila, ay naku, yung mga pa-Quadcom naman na yan, bias naman yan Kaya lang hindi naman po sila umattend para ipagtanggol yung kanilang sarili. Yung pag-iimbita sa kanila, pagpapatawag sa kanila, paraan ng due process po yun. Para ipagtanggol nila yung kanilang sarili, mga bossing. Di ba? Sabi ni si Ray Piñoco nandito. Ray Piñoco, ang pogi ni Mark Ramos, sa kakagigil. Nako, mga kababayan, pag nandyan na po si Ray Piñoco, kailangan na po nating magtapos. Magpapaalam na ako at tumawag na.
yung kabarikan ko, no? Mababarik na daw kami. Maraming salamat and God bless po sa ating